Halina't pag-usapan natin ang isang financial tool na pamilyar sa marami. Pag-isipan ninyo ito, ang isang maliit na utang na 5,000 piso. Paano kung sabihin ko sa inyo na kaya nitong lumubo sa 15,000 sa loob lamang ng ilang buwan? Sa ating pagsusuri ngayon, tatalakayin natin ang kabalintunaan o yung paradox ng payday loan, isang mabilis na tulong na kung hindi pag-iingatan ay pwedeng maging isang napakabigat na pasanin. So, para lubos nating maintindihan ang buong kwento, susundan natin ang landas ng isang karaniwang nangungutang. Magsisimula tayo sa biglaang pangangailangan, yung pangako ng mabilis na ginhawa, hanggang sa malaman natin yung tunay na kabayaran at ang mapanganib na cycle ng pagkakautang. Titingnan din natin kung ano ang ginagawa ng mga regulators at sa huli, tatanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba ay isang lifeline o isang bangungot? Okay, magsimula tayo sa pinakaugat ng lahat, yung biglaang pangangailangan sa pera. Dito natin malalaman kung bakit nga ba may merkado para sa ganitong serbisyo. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na kailangan nyo ng pera? Ngayon na? Halimbawa, gabi na, tapos biglang bumigay yung ref nyo. O kaya naman, may tumawag galing probinsya, may emergency sa pamilya at kailangan ng pamasahe agad-agad. Saan ka tatakbo? Lalo na kung alam mong walang-wala ka. Dito po nagsisimula ang kwento para sa napakaraming kababayan natin. Itong mga ganitong sitwasyon, bigla ang pagkasira ng sasakyan, bayarin sa ospital, dumarating yan ng walang paalam. At alam nyo, minsan, mas gustuhin pa nating sarilinin ang problema, kesa manghiram sa kaibigan o kamag-anak dahil sa hiya. So kapag sarado na ang lahat ng pinto at ubos na rin ang credit line, dito na nagiging kaakit-akit ang isang opsyon na nangangako ng mabilis at higit sa lahat, pribadong solusyon. At sa gitna ng ganitong kagipitan, may lumilitaw na parang perpektong sagot. Ating suriin ang pangako ng mabilis na tulong na inaalok ng mga payday loan. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang payday loan ay isang maliit na utang na kailangan mong bayaran sa susunod mong sahod o sa loob ng mga 2 linggo. Mabilis, simple at direkta. Ganun lang siya kasimple sa papel. Ngayon, ito ang mga salitang may tunay na kapangyarihan. Walang credit check at aprobado sa loob lang ng ilang sekundo. Isipin nyo, para sa isang tao na ilang beses nang tinanggihan ng bangko, ang mga salitang ito ay parang musika. Ito'y nagbibigay ng pakiramdam na may nagtitiwala pa sa kanila kahit sa isang sandali lang. So sino ba ang karaniwang lumalapit dito? Sila yung mga madalas may hindi magandang credit history. Yung mga hindi na pinapansin ng mga tradisyonal na bangko. Sila yung nasa gitna talaga ng matinding pangangailangan. Kaya naman sa paningin nila, ang mga nagpapautang na ito ay isang biyaya, isang sagot sa kanilang mga panalangin sa sandaling iyon. Pero syempre, gaya ng anumang alok na parang napakaganda para maging totoo, kailangan nating tingnan kung ano ang kapalit. Oras na para buklatin natin ang mga pahina at alamin ang tunay na halaga. Ayon sa mga regulators, tulad ng FDIC, ang mga pautang na ito ay itinuturing na subprime or high risk. Sa mas simpleng salita, para sa nagpapautang, ang pagpapahiram sa iyo ay isang malaking sugal. At para mabawi yung panganib na yun, sisingilin kanila ng mas malaki. Gaano kalaki? Well, isipin nyo ito. Ang isang credit card, ang annual interest rate niyan ay nasa 20 hanggang 30%. Ang payday loan, maaari itong umabot sa 400% o higit pa. Ayan, yan po ang tunay na presyo ng bilis at kaginhawaan. At dito na pumapasok ang pinakamalaking panganib. Ito yung punto kung saan ang solusyon ay siya na mismo ang nagiging mas malaking problema. Pag-usapan natin ang bitag na tinatawag na siklo ng pag-roll over ng utang. Ganito po ang nangyayari. Una, kukuha ka ng utang. Pagdating ng araw ng bayaran, kulang ang pera mo para bayaran ang buong halaga. So, ang alok sa'yo ay i-roll over ang utang. Ang ibig sabihin niyan, babayaran mo lang muna ang interest at mga bagong fees at palalawigin ang deadline mo. Ang problema, hindi na babawasan ang orihinal mong inutang at patuloy lang itong tumutubo at lumalaki. At ang resulta, ayon sa ating mga source, ay marami sa kanila ang nabibitag. Isang salita lang, pero napakabigat ng kahulugan para sa sinumang nakakaranas nito. Nagiging isang nakakapagod na takbuhan ang lahat. Hindi ka na umuutang para sa isang bagong emergency, umuutang ka na para lang takpan ang mga lumang utang. Para kang tumatakbo sa isang hamster wheel, pagod na pagod ka na, pero wala kang nararating kundi mas malalim na pagkakautang. Dahil sa mga panganib na ito, may mga batas na sinusubukang ipatupad.
Silipin natin ang sistema ng mga panuntunan na idisenyo para bigyan ng proteksyon ang mga nangungutang. Sa iba't ibang lugar, may mga regulasyon na ipinapatupad. Kasama rito ang paglilimita sa halagang pwedeng utangin, paglalagay ng cap o hangganan sa interes, paghihigpit sa panahon ng pagbabayad, at sa ilang mga lugar, tuluyan na itong ipinagbabawal. May dalawang pangunahing klase ng lender, yung may pisikal na pwesto o storefront at yung nasa internet o online. Mahalagang tandaan na pareho silang dapat sumunod sa mga batas. Ang pagkakaiba lang, yung mga storefront madalas mong makikita sa mga komunidad na may mababang kita, habang ang online ay abot kamay mo kahit nasaan ka pa. At hindi ito nagkakataon lang. Mayroong estratehiya sa paglalagay ng kanilang mga pwesto sa mga lugar kung saan alam nilang marami ang nangangailangan at posibleng desperado. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga komunidad na nagkakaisa para labanan at hilinging mapaalis ang mga itinuturing nilang predator sa kanilang lugar. At dito na tayo bumabalik sa ating pinakapangunahing tanong. Ito ba ay isang tulong na nagliligtas ng buhay? O isang bangungot na sumisira nito? Timbangin natin ang dalawang mukha ng payday loan. Sa isang banda, ito ay isang lifeline, mabilis ang approval, walang maraming tanong at tunay na nakakatulong sa isang totoong emerhensya. Para sa ilan, isa itong biyaya. Pero sa kabilang banda, ito ay isang nightmare. Ang interes ay nakakalula at napakadaling mahulog sa bitak ng paulit-ulit na pag-uutang. Para sa iba, isa itong tunay na bangungot. Bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang isang financial tool ay pwedeng maging isang mahalagang salbabida at kasabay nito isang mapanirang bitag, paano natin masusukat ang tunay nitong halaga? At mas mahalaga, paano tayo bilang isang lipunan makakahanap ng mas mahusay na paraan para tulungan ang mga nangangailangan nang hindi sila inilalagay sa mas malaking kapahamakan?